listeners, viewers, this is Ricky, And this is Mari. and we welcome you to another episode of Period Podcast. So, Mari, meron ka ba napapansin tonight? Parang medyo lumuwag tayo sa ating table ngayon. Ako rin, napapansin ko. At dahil, guys, habagat season na, parang palamig ng palamig yung mga host ng Period Podcast. Totoo. Unang nawala, si KD. Ngayon naman, si Bench. Sino kaya sa aming dalawa ang matitira? Feeling ko si Mari. Abangan sa next episode. Joke. Ayan. So, kidding aside, guys, next week we will be celebrating or commemorating the Independence Day. So, tonight, our podcast will revolve around independence. Pero, independence within ourselves. So, we have 3 questions for one another tonight. So, I guess, let's start. Okay. Okay. Iba to na yan. Okay, Mary. So, first question is, do you believe that independence should come with limitations? For me, I think oo ate. Kasi independence does not mean carelessness. Parang meron tayong karapatan na maging malaya sa kung anong gusto natin gawin, pero we also have to be socially aware of yung mga possible na consequences ng mga bagay na ginagawa natin when it comes to satisfying our independence. Ikaw ba, ate? Ako, ang basic concept ko kasi with independence, guys, independence should come with responsibility. Kasi yung independence na meron tayo as individuals, nasa sa atin yun kung paano natin siya i-utilize. If we will use it for good or for bad. So for me, it is not about restrictions or limitations. It is about you. Ikaw mismo na may freedom. It depends on you. So now that we talk about limitations, responsibility, and independence itself, I am curious, Mari. Ito kasing topic na to tonight, guys. One night, magkakasama kami nila, Vench, Mari, and I. Napag-usapan namin siya. Sabi namin, malapit na yung Independence Day. Parang magandang pag-usapan yung independence that we have in ourselves. So itong second question natin, medyo tutumbok na tayo dun sa pinaka-essence ng gabing ito. So the second question is, growing up, Mari, what were the rules in your household? Siguro, general rules about independency. Naku, marami ate kasi it took years para makuha ko yung full independence na gusto ko. So maraming boundaries yung family ko, yung parents ko. Yung mga rules namin, syempre kailangan alam nila kung saan ako pupunta, may curfew, sinong kasama, yung WH questions, nandyan yan lahat bago ako makakuha ng yes kung ano man yung agenda ko. Ayun, saka parang I think hindi siya balance before kasi minsan nafe-feel ko na bakit sa akin sobrang higpit nila, ganyan. So, sa paningin ko, parang iba yung rules sa akin dun sa rules sa mga kapatid ko. Especially sa ate ko, parang siguro dahil mas matanda siya, mas nauna niyang makuha yung independence na, according sa age, ganyan. So, yun lang naman. Parang mga typical na tanong ng mga magulang or ng guardians kapag magpapaalam ka, sino kasama mo, anong gagawin mo, ganyan. Tapos, ayun, ang main na nire-require nila palagi ay mag-update kami. Kasi madalas, matagal talaga akong wala sa bahay. So, ngayon, basta isang sabi ko lang at kung nasaan ako, isang update, okay na. Ikaw ba, ate? Ako, siguro masasabi ko na I work hard for my parents' trust. Kasi growing up, meron kaming general rule sa bahay na tingin ko naman applicable sa karamihan ng Filipino household na hanggat nasa poder ka namin o hanggat nasa bahay ka namin, hanggat nag-aaral ka, kailangan mong sundin lahat ng mga patakaran namin. Yun ang general rule ng parents ko. And doon na rin pumapasok. May curfew rin ako before, guys. I remember when I was in high school. Elementary naman kasi, hatid sundo ka pa, di ba? High school, doon na pumapasok yung ikaw na uuwing mag-isa, ikaw na pumapasok mag-isa. So, when I was in that stage, meron akong curfew na 6 p.m.
Yeah, and tapos ang class ko no'n nagtatapos siya around 3, 4 tapos depende pa kapag may practice kami sa mga school projects. So, ang tendency no'n guys, kapag hindi ako nakakauwi within that curfew, napapagalitan ako. Same. And I understand naman kasi 'di ba, it's their protective nature. Siyempre Mhm. ilang taon lang din ba tayo no'n, high school stage, siguro mga 13, 14, Totoo. 15. So, naiintindihan ko. Pero dumating din naman ako sa point na I wish I had the same freedom with my classmates. Kasi nakikita ko sila na, hala, bakit sila pwede ng Go lang 7 ng PM, go kung oo, saan. 8 PM, 9 PM, bakit Mm. pagdating sa'kin parang 6? And then kung halimbawa mga 7 wala pa ako sa bahay, guys, makikita niyo yung phone ko nun, may mga text messages coming from my mom and yung text niya, capital letters lahat tapos may exclamation point sa dulo. So, 'pag gano'n na yung text niya, magmamadali na akong umuwi kasi alam kong galit na sila. Timbog na 'yan. Yes, and another rule nila before, hindi allowed ang sleepovers. Oh. Hindi sila naniniwala na, 'pag may mga school projects, we have to do sleepovers, bawal yon. I remember one time, gumagawa kami ng 3D model sa history class namin. Tapos very malapit lang yung village sa bahay namin 'no. Nagpaalam ako, all girls naman yung kagrupo ko. Sabi ko, "Parang hindi po namin matatapos tonight." Eh, parang kinabukasan or the next 2 days na yung deadline nun. So sabi ko, "Okey lang po ba dito na lang po kami?" Parang 4 kami nun, eh. Tapos nag-text yung dad ko. Sabi niya, parang send him the address and susunduin niya na lang ako kahit gaano ka-late. So, hindi talaga allowed ang sleepovers. And I remember, sobrang lakas ng ulan nun. Baha na dun sa village. Pero yung dad ko talagang sinundo niya ako. So, growing up, medyo curious ako sa feeling na, nafe-feel ng mga classmates ko na, ay, ano kayang feeling na wala kang curfew? Ano kayang feeling na nakakapag-sleepover ka sa bahay ng mga kaklase mo? Pero ang naging consequence nun, since we're talking about the consequences kanina sa first question, tingin ko naman guys, I gained my parents' trust because I followed the rules. Feeling ko naman si Mari will also agree on Same. that. Kumbaga, the independence that we have now ni Mari, pinagtrabahuhan namin siya. Hindi namin siya nakuha in an instant. Pero Totoo 'yan. this is not against those people na talagang may independence independence na sila simula noon. And that's good for you guys kasi iba pa rin ang growth, 'di ba, kapag Totoo. you have the utmost freedom in this world. Ayun. So that's the general rules in our household. And now, syempre, napag-usapan natin 'tong mga rules before. So, curious ako, although napag-usapan na namin 'to na nagbe-brainstorming kami na, right now that you are a working student na Mari, and I was also a working student now, full-time working na lang, uh, what was the difference in terms of independency now that you are a working student? Ngayon, ate, parang grabe yung breather ko pagdating sa pagpapaalam 'no, kasi, siguro nasanay na rin yung family ko sa nature of work na meron ako ngayon, na kailangan talaga, ay tumatagal yung oras na wala ako sa bahay. Alam mo yung difference before na 'pag magpapaalam ako dati, mga isang paragraph, ngayon isang sentence na lang or keywords na lang, ganyan. Pupunta ako sa ganito, uwi ako ng ganyan, yun minsan nga kahit di ko na sabihin kung kailan ako uuwi, alam mo yung parang nandun na ako sa field tapos dun lang ako magsasabi na hindi ako makakauwi ng ganitong oras, okey lang. So, ang laking breather niya. Hindi naman sa sinasabi ko na burden siya before, pero kumbaga kasi yung nabigay nitong, independence ngayon is nakakapag-explore ako in terms of like meeting new people, going to different places. So, parang ang refreshing niya sa feeling kasi siyempre nababawasan yung limitations ko, especially na mas nagiging curious ako sa paligid ko. Mas nagkakaroon ako ng chance na ma-explore yun dahil hindi na ako nalilimitahan ng curfew or ng kung ano-ano mang interrogations from my family. Ayun, at hindi ko nami-miss yung, restrictions before. Charit lang. Basta yun ako dito, okey, basta alam nilang okey ako, ganyan. Saka dun ko rin na-realize na ano, kung before pinagkakatiwalaan na nila ako, mas lalo ngayon. Kasi nga na nila yung keywords kong paalam, eh, with no doubt, ganyan. Saka, um, ayun parang as long as kilala nila kung sino yung kasama ko, they're allowing me to go
anywhere and do anything. Yun. That's beautiful. I'm happy for Mari kasi nung working student din ako, kagaya ni Mari, meron pa rin akong curfew. Medyo mas nag-extend ng a little bit. Halimbawa, ang out dito sa work. 6:30 na. At least may 30 minutes. Para daw sa traffic yun. Chares. Before kasi, di ba 6? So, nung naging working student ako, kasi 7 p.m. usually ang out talaga dito sa work natin, di ba, pag office hours. So, mga 9, naging 9 na siya, 2 ganon. hours. Oo, medyo humaba na. Very generous. Yeah, pero kasi unlike ng parents ni Mary, not to compare, pero I am just being honest and transparent with you guys since we're talking about freedom eh. Si Mary kasi like, naiintindihan ng family niya yung nature of work namin dito. Sa akin kasi, yun yung pinaka, I would say, naging ultimate struggle ko. Actually, up until now, it is my struggle. Mas struggle ko nga lang siya before. Kasi, ang dad ko, nung nalaman niyang I'm going to work, ang sabi niya sa akin, anong trabaho. And then, when he knew kung ano yung core ng trabaho natin dito, ayaw niya kasi it is too dangerous daw. So, hindi niya naiintindihan, kahit anong sabihin ko na we have production shoot outside, we have events outside, hindi niya yon fully magagrasp talaga and mako-comprehend. And I respect him kasi siguro that's his preference for me na anak niya. Pero sometimes I also wish na my dad would finally come to understand na ito kasi yung industry and field na pinasok ko. With my mom naman, actually ito yung nakakatawa. Nung nagpaalam ako I'm going to work, ang sabi niya sa akin, bakit hindi ka na ba namin kayang pag-aralin? hindi naman sa ganun din. Pero somehow, meron silang common denominator ng dad ko nung una na hindi rin niya naiintindihan yung nature ng trabaho dito. So, may mga rules pa rin akong kailangang sundin. Maliban sa update, may curfew pa rin. Maliban na lang pag, alam mo yon like, very impossible na makauwi ako ng bahay. Halimbawa, yung prod namin natatapos ng 12 a.m., 2 a.m. Yes. So, expected na yun na talagang uumagahin ka ng uwi. And then, I remember an instance. Nakwento ko to kay na Mary actually. Kay KD even. Actually, si KD talaga yung unang nakaalam nun. This was the last phases of me being a working student. Pag-graduate na ako noon, like, few weeks na lang gagraduate na ako. And for the first time ever, simula na nagtrabaho ako, nagkaroon kami ng heavy argument ng mom ko. Kasi I went home late. That was 4 a.m. Over naman sa late talaga naman kasi. Umalis ako ng Saturday, 5 p.m. And then, nakauwi ako ng 4 a.m. na ng Sunday. Tapos, ang bungad niya sa akin, buti umuwi ka pa. Yun. And then, Ayun. hindi naman ako nakipagtalo, pero I told her na, Ma, the next time na uuwi ako, wag niyo na akong antayin. My reason for that is, alam ko kasi they have errands to do the next day. Kasi, syempre, my dad has to go to work. Ang mommy ko may tinatrabaho rin naman sa bahay. And then, medyo siguro naging iba yung dating nun sa kanya, naging negative. So, sabi niya, ito yung pinaka-natandaan ko sa namin. Sabi niya, maiintindihan mo lang ako or kami kapag naging magulang ka rin. And then, ang sabi niya pa nun, to add to that, sabi niya, kapag nakatapos ka na at wala ka na sa poder namin, you can do whatever you want. Yun. So, nung time na, naging okay naman kami, and then nung time na gumraduate ako, doon ko na-notice na mas nagkaroon ng difference from being a working student to, being a full-time working individual, working girly, na sometimes kay Mari, sabihin ko lang na, Ma, hindi ako makakauwi okay na siya. Na, Ma, si ganito, nasa ganitong lugar kami. Okay na sila. So, I am happy with those little changes, little differences that I had. At least, there's progress. And siguro, patience is the key talaga. Patience is a virtue. Kasi, may mga times na gusto ko na maging impatient na gusto mo na rin sumagot na, I am 22, I am 21, bakit? May karapatan naman ako. Oo, na parang bakit hindi ko pa rin pwedeng gawin na nagagawa ng iba. Pero masama kasi rin nagko-compare because lumaki tayo sa iba't ibang household, Tama. iba't ibang paniniwala, iba't ibang nakasanayan. So, I can't also blame my parents. And whenever people would ask me, anong klaseng magulang ang parents ko, I would say to them na,
medyo traditional na hindi. Kasi they're not so strict. Kasi kung strict sila, parang kada uwi akong late, dapat grounded ako. Hindi naman ganon. They just have limitations that I need to follow. And I am very happy na, katulad kay Marino, it paid off right now. And I am enjoying the freedom that I have right now. Pero, eto kasi na pag-usapan natin, Mari, di ba na, right now that we have this full independence, mas nakakatakot na siya na ma-break. Totoo. Totoo. Kasi, nasa yun eh. Parang, sisirain mo pa ba? That's our thoughts. Kaya na nag-uusap kami na, mas nakakatakot ngayon, no, na we have this full independence kesa before na meron tayong mga limitations. Kasi, right now, kapag nasira mo siya, hindi mo na alam paano siya bubuin ulit. Kasi it's a long time. It's been a long time coming na nandito ka na. Ganun. Ayun. Yun lang naman ang questions namin actually talaga for independence because we want to share with you also the beauty of independency. Sometimes hindi siya instant, pero you will get there. We will get there. Tama. So right now, since we're done with our questions, of course, hindi pwedeng matapos ang podcast without our takeaways. My favorite part. So, Mary, for those who are watching right now, what is your message to those people that might be struggling sa kanilang independency as an individual? Siguro, kung yung environment nyo ay same sa amin ni Ate Ricky na parang nagsimula sa medyo strict, ganyan, siguro the least you could do is appreciate it. Kasi just know that your parents or your guardians are coming from a heart of care. Like, hindi naman kasi ibig sabihin na kapag pinagbabawalan kayo, ang tiwala ay wala sa inyo. Nasa paligid nyo. Ayun. Kasi parang it's something na na-learn ko din in the process of accepting kung bakit minsan di talaga ako pinapayagan. Kasi, syempre makulit ako. May mga time na makulit ako na hindi ko mag-gets. Ano ba yan? Kasi hindi ko mag-gets yung point. Bakit bawal, bawal, bawal? Eh, ganito lang naman yung gagawin ko. Siguro subukan natin na tingnan yung sitwasyon sa lens nila na may mga panahon talaga na yung mga ipapaalam natin ay medyo hindi acceptable, especially kapag bata pa kayo, kung minors pa kayo, or something na hindi sanay yung parents na gagawin nyo. So, yun, the least you could do is appreciate it na nag-aaruga sila sa inyo enough para maisip nila yung mga kahit negative possibilities na mangyari. Pero just know na yung mga restriction na yun ay hindi out of just because ayaw lang nila or pinipigilan nila kayo sa gusto nyo ma-explore. But it's because they care and they want to take care of you in every way possible. Ikaw, ate. Taray ni Maria. Ang ganda ng message niya. For me, siguro I would say communicate. Kasi yun ang hindi ko nagawa on my end. Kaya siguro yung kinuwento kong heavy argument kanina, siguro nabigla yung mom ko na that was the first time I communicated what I feel na wag niyo na akong hintayin whenever I go home late. Siguro nabigla siya kasi for years, I wasn't able to really tell them what I truly feel about independency na meron ako. So for you guys, try to communicate in a calm and respectful manner sa parents ninyo at sa family ninyo. Kasi little by little, step by step, may intindihan rin nila kayo. And hindi man applicable sa iba, alam ko iba-iba tayo ng household na kinalakihan, siguro be patient for some. Kasi sabi nga namin kanina, 'di ba, you'll get there. Kailangan na nating pagpasensyahan ng konti, pagtiisan ng konti. Kasi may point na naman na we're still in their house. Nakadepende pa rin tayo technically sa kanila. And up until the moment na kaya na natin tumayo sa sarili natin mga paa and somehow we can contribute para sa mga sarili at pamilya natin, then we can do whatever we want. Actually, doon ko lang, noona, I find that statement very offensive for me nung sinabi siya ng mom ko. Pero, little by little, I came to understand, totoo pala, na kapag okay na ako, kapag tapos na ako, and when I have this decent job, kaya ko naman palang gawin lahat ng gusto kong gawin. And siguro another thing, to those people who are struggling with their independency right now, hindi kasi natatapos yung
usapin na to sa atin. Because there will be future generations. Katulad namin ni Mari, possibly we will have, a family in the future. Kayo mga nanonood, possibly magkaroon kayo ng mga anak. And yung mga bagay na wina-wish ninyo at natin sa mga sarili natin na sana nakuha natin before, why not give it to them? Kasi naranasan na natin na we have, a process, medyo naging matagal. So, let's try giving our future kids. Ako, personally, I would like to give them that na siguro if I will have a child in the future, I will give him or her, babae man yan o lalaki, ng full independence. Kasi doon ako curious na ano kaya mangyayari if I give full independence sa magiging anak Paano ko? nila yun gagamitin in their Tama. lives? Like, what would be the difference of me versus sa kanila na ako, I have limitations and then sila, they have the ultimate freedom in this world. Gusto ko makita yung growth nila and I am very excited for that. So, itong usapin ng independence, hindi lang siya natatapos within us, sa amin ni Mary, sa mga nanonood, or whoever might see this. Because it will be a chain. It will forever be a chain, yung freedom na yan. So, yeah, yung mga bagay na hindi natin nakuha before, maybe we are generous enough to give the future generations that one. So, that's Perfect mo my... dun. Sobra. So, that's our takeaways for tonight, guys. We hope you learned something from us. And if ever that you have thoughts about independency tonight, you can freely share it with us in the Yes, comment please. section below. So, once again, I am Ricky. And I am Mari. And this is Period Period Podcast. See you on our next episode. Bye. Bye! Happy Independence Day. Yes. Gumala kayo.